Noong araw ng kasal namin ni Prinsipe Jing, nilagyan ng kababata niya ng gamot pampabaog ang aking inumin. Nang matuklasan ito, umiiyak na nagmakaawa si Suwanwan. Sabi niya, biro lang daw iyon. Handa siyang pumasok sa aming tahanan para magsilang ng mga anak para sa akin. Pero ang asawa kong si Prinsipe Jing ay malumanay pa akong sinabihan na maging mapagbigay. Hindi mo na kailangang mag-anak. Si Wanwan na ang gagawa niyan para sa'yo. Ano pa ang hindi mo ikinatutuwa? Mula noon, ako ay naging isang baog na prinsesa. Si Shen Wanwan ang naging pinakapaboritong asawa sa lahat. Nagsilang siya ng 2 lalaki at 2 babae. Sa buong kabisera, si Concubine Wan ang kilala ng lahat. Walang sino mang nakaalala sa akin, si Yun Zonyu. Hanggang sa araw na itatalaga bilang Crown Prince si Prinsipe Jing. Nakatayo sila ni So Wanwan sa harap ng aking higaan, may hawak na lason. Bahagya silang tumawa habang isinisiwalat ang katotohanan. Kung hindi lang namin kailangang gamitin ang kapangyarihang militar ng iyong ama at mga kapatid. Paano ka namin hahayaang manatili sa posisyon ng prinsesa ng ganito katagal? Kung buhay ka, paano magiging crown princess si Wanwan? Pilit akong pinainom ng lason. Habang pinakikinggan ang kanilang mga halakhak, nalagutan ako ng hininga, nang muli akong magmulat ng mata. Nagbalik ako sa araw ng aming kasal. Mahal na prinsipe at prinsesa, mangyaring inumin ang alak ng pag-iisa. Malakas na sabi ng tagapangasiwa ng kasal sa loob ng aming silid. Tinitigan ko ang kopa sa aking harapan. Talagang hindi na makapaghintay ang Suwanwan na iyon. Hindi man lang niya pinunasan ng maayos ang pulbos ng lason. Isang malamig na kislap ang dumaan sa aking mga mata. Nang hindi nagpapahalata, kinuha ko ang kopa ni Prinsipe Fu Chengjing. At itinulak ang sa akin papunta sa kanya. Kamahalan, nais kong makipagpala tayo ng inumin. Narinig ko na kapag nagpalitan ng mag-asawa, magiging pangmatagalan ang kanilang pagsasama. Ama, ikaw ay nasa akin, at ako ay nasa iyo. Sa ganoong paraan lang tayo magtatagal. Itinaas ni Fu Chengjing ang kopa. At sabay naming inubos ang alak sa isang lagok. Ang mga kamag-anak sa tabi namin ay nagsimulang maghiyawan at magkantsawan. Hindi pa man namin naibababa ang aming mga kopa. May biglang nagtulak ng pinto at pumasok mula sa labas. Isang malanding tawa ang narinig mula sa kara-rating lang. Aba naman, bakit ang aga ninyong ininom ang alak para sa kasal? Si Shen Wanwan, nakasuot siya ng isang kaakit-akit na damit pambabae. Tinitingnan niya ang kopa kung wala ng laman. Tinapan niya ang kanyang bibig na tila bagulat na gulat. Agad na namuo ang luha sa kanyang mga mata. Kamahalan, patawarin niyo po ako. Hindi ko po sinasadya, gusto ko lang pong biruin ang prinsesa. Sa mga karaniwang tao, mayroon namang tradisyon ng pagbibiruan sa gabi ng kasal. Gusto ko lang talagang magbiro. Nilagyan ko ng gamot ang kopa ng prinsesa. Agad akong napasigaw. Biglang namutla ang aking mukha. Sino ka? Bakit mo nilagyan ng gamot ang alak ko? Nagkatinginan ng lahat. May isang lumapit para kausapin siya. Binibining Shen. Kahit pa magkababata kayo ng kamahalan. Ngayon ay araw ng kasal ng kamahalan. Paano mo nagagawang biruin ang isang bagay tulad ng paglalagay ng gamot? Bakit kailangan mo pang guluhin ang kanilang unang gabi bilang mag-asawa? Tumayo si Fu Chengjing para protektahan si Shen Wanwan. Pagkatapos ay kumunat ang noo niya habang nakatingin sa akin. Prinsesa, siya si Shen Wanwan. Anak siya ng yaya ko. Sabay kaming lumaki mula pagkabata. Medyo spoiled lang talaga siya. Huwag mo na siyang intindihin. Pagkatapos niyang magsalita, humarap siya kay Shen Wanwan na may seryosong mukha. Anong ginagawa mo rito? Sinabi ko nang huwag kang gagawa ng kalokohan sa araw ng kasal ko. Paano mo nagawa ang ganitong klaseng biro? Hindi ko pinansin ang pagiging malapit nilang dalawa. Malamig ko na lang siyang tinanong ulit. Binibining Shen, sabihin mo na, anong klaseng gamot ang inilagay mo sa alak ko? Noon lang natauhan ng alalay na nasa tabi ko. Dali-dali siyang sumigaw sa gulat. Dali, ipatawag ang manggagamot ng palasyo. Umiiyak na hinayla ni Shen Wanwan ang manggas ni Fu Chengjing. Kamahalan. Hindi ko po sinasadya. Noong papunta ako sa mansyon, napadaan ako sa isang batika. Nakita ko pong may nagbebenta ng gamot na pampabaog. Naisip ko pong katuwaan lang kaya bumili ako ng kaunti. Ang balak ko po sana ay takutin lang ang prinsesa sa gabi ng kasal. Para sa susunod, maging masunurin na siya sa mga utos ninyo. Linano ko na po, napipigilan ko kayo bago ninyo mainom ang alak pang kasal. Pero nadapa po ako kanina sa labas. Nahuli ako ng isang hakbang. Hindi ko po inasahan na iinumin agad ng prinsesa ang alak. Napaupo ako sa tabi ng mesa habang hawak ang aking dibdib. Gamot pampabaog. Ang alak na yan ay regalo ng emperador para sa kasal. Paanong naglakas loob kang lagyan ng lason ng alak? Ang kapal ng mukha mo. Mga bantay, kaladkarin ninyo siya palabas. Napasigaw si Shen Wanwan. Humagulgol siya at yamakap kay Fu Chengjing. Kamahalan, hindi ko po talaga sinasadya. At saka, hindi naman po natin alam kung totoo o peke ang gamot na iyon. Paano kung peke pala iyon? Huwag ninyong sabihin dahil lang sa isang gamot na hindi natin alam kung totoo o hindi, ay ipapapatay na ako ng prinsesa. Zonyu, bata pa si Wanwan. Gusto niya lang namang magbiro. Hindi niya rin ginustong humantong sa ganito. Huwag kang mag-alala, ikaw ang pinakasalan ko ng marangal bilang aking asawa. Kahit pa nakainom ka ng gamot na pampabaog,
Hinding-hindi kita itatakwil. Ang posisyon bilang opisyal na prinsesa ay mananatiling sayo. Tumingin sa akin si Shen Wanwan habang namumula ang kanyang mga mata. Kasalanan ko po ang lahat. Ngayon, huli na ang lahat para sa anumang sasabihin ko. Hihingi po ako ng tawad sa prinsesa. Dahil nakainom ang prinsesa ng gamot pampabaog. At hindi na magkakaanak, payag po akong pumasok sa mansyon bilang isang kerida. Lahat ng magiging anak ko ay ibibigay ko sa prinsesa upang siya ang magpalaki. Bilang kabayaran sa aking kasalanan. Talagang parehong-pareho ang mga sinasabi niya sa nakaraang buhay. Sayang lang at sa pagkakataong ito, hindi na ako magpapakatanga. Pasig akong sabi habang nakakunot ang noo. Ang paghadlang sa pagkakaroon ko ng anak ay katumbas ng pagpaslang sa isang tagapagmana ng trono. Kamatayan ng parusa riyan. Napakalakas ng loob mo. Mabilis siyang ay nalalayan ni Fu Chengjing na tumayo. Tumingin siya sa akin ng may kunot sa noo. Tama na. Inamin na rin naman ni Wanwan ang pagkakamali niya. Tsaka hindi naman niya iyon sinadya. Araw ng kasal natin ngayon. Talaga bang ipapapatay mo siya dahil lang sa isang gamot na hindi naman tayo sigurado kung pampabaog nga? Dapat ay mayroon ka pa ring kilos at dangal ng isang opisyal na asawa, hindi ba? Kung ganyan ka kapeti, paano ka magiging karapat-dapat sa posisyon mo bilang pangunahing asawa? Kung makapagsalita siya, akala mo siya pa ang nasa katwiran. Na para bang ako pa ang nanggugulo ng walang dahilan. Habang tinitingnan ko ang kawalang pakialam sa mukha niya, hindi ko mapigil ang mapang-isi ng mapakla sa aking isipan. Ganito rin siya sa nakaraang buhay ko. Palagi niyang sinasabi na wala akong pinag-aralan at dangal, at mapagpatol sa maliliit na bagay. Noong mga panahong iyon, tiniis ko na lang ang lahat. Akala ko, iyon ang pagiging marangal at pag-unawa sa sitwasyon. Hindi ko alam, nahulog lang pala ako sa patibong nila. Iyon ang dahilan kung bakit naging napaka-miserable ng buhay ko. Nang maalala ko ang sinapit ko sa dati kong buhay, napakuyom ako ng mahigpit sa aking mga palad. Ang pagbibigay ng gamot pampabaog sa isang prinsesa. At basta na lang palalampasin. Sa tingin ninyo, makatarungan ba iyon para sa akin, Prinsipe Jing? Ang lasunin ng isang hamak na anak lang ng yaya. Anong kahihiyan ang idudulot nito sa pamilya ko sa mansyon ng duke na tagapagtanggol ng estado? Nagsalubong ang kilay ni Fu Chengjing. Nangyari na ang nangyari. Ano ngayon ang gusto mong gawin? Huwag mong sabihing ipapapatay mo siya. Hindi naman niya sinadya. Mabilis na kumalat ang gulo sa silid ng bagong kasal. Agad itong nalaman ng mga bisita sa labas. Nagpadala ang mahal na reyna ng kanyang personal na dama para mamagitan. Prinsesa Jing, sabi po ng mahal na reyna. Isa itong seryosong bagay. Ang pagkakamali ni Binibining Wanwan. Parurusahan siya. Pero ngayon ang araw ng kasal ninyo ni Prinsipe Jing. Hindi dapat palakihin ang gulo. Nakasalalay rito ang karangalan ng pamilyang Maharlika. Magaling. Hindi mo talaga malalaman ang sakit hanggat hindi ikaw ang tinutusok. Tumingala ako kay Fu Chengjing. Talaga bang sa tingin ninyo, kamahalan? Na maliit na bagay lang kahit pa naglagay siya ng lason. Abala lang si Fu Chengjing sa pagpapakalma sa natatakot na si Shen Wanwan. At walang pasensya niya akong sinagot. Tama na, humingi na rin ng paumanhin si Wanwan. Kaya bilang parusa, ipasulat mo sa kanya ng 10 beses ang mga alituntunin para sa kababaihan. At huwag ka nang gumawa ng gulo. Ang paglason sa mismong prinsesa para hindi na siya magkaanak, ay may parusa lang na pagsusulat ng mga alituntunin ng 10 beses. Halos matawa na ako sa galit. Pabuti na lang, sa buhay na ito, hindi ako ang nakainom ng lason pampabaog. Hindi napigil ang maawa ng ilang ginang na nasa tabi ko. Pabulong nila akong inalo, prinsesa, mas mabuting ipatingin niyo na po sa manggagamot ng palasyo. Oo nga, baka sakaling may lunas pa. Agad namang tumutol si Shen Wanwan. Hindi pwede, tatawag ng manggagamot sa mismong araw ng kasal ng kamahalan. Hindi ba't magdadala iyon ng kamalasan? Pahagyang napangiti si Fu Chengjing. Maingat talaga mag-isip si Wanwan. Bukas na lang siguro tayo magpatawag ng manggagamot. Hindi naman kailangang madaliin yan. Kamahalan, ang aming ginang po ang inyong tunay na asawa. Ngayong siya ay nalason. Pati ba pagpapatawag ng manggagamot ay kailangan pang ipagpabukas? Galit na galit ang aking dama. Huli akong tumingin kay Fu Chengjing. Kamahalan, talaga bang hindi ninyo pananagutin si Binibining Shen sa kanyang kasalanan? Iwinaglit ni Fu Chengjing ang kanyang manggas. Sinabi ko na, nagbibiro lang si Wanwan. Sumusobra ka na yata. Sinabi na niyang handa siyang magkaanak para sa'yo. Ano pa bang gusto mo? Hindi mo binibitawan niyang isang baso ng alak. Sinisira mo ang dapat sanay masayang araw ng kasal natin. Kung ayaw mong maging prinsesa ko, pwede mo namang ipaubaya ang pwesto mo. Maraming nag-aasam niyan. At sigurado akong hindi sila magiging kasing suwail at kasing kitid ng utak mo. Napangiti ako. Dahan-dahan kong hinaplos ang kopeta. Tumingin ako sa kanya. Pakitid ang utak ko. Ginawa ko ang lahat ng ito para sa inyo, kamahalan. Mariin kong sinabi. Dahil, ang taong uminom sa kopeta ko kanina, ay kayo mismo, kamahalan. Ang mga salita ko'y parang kulog na yumanig sa lahat. Nang itim sa galit ang mukha ni Fu Chengjing. Umungol siya sa galit. Anong pinagsasasabi mo? Itinuro ko ang kopeta sa harap niya. May mga latak pa ng pulbos sa gilid nito. Nakakagimbal tingnan. Napanguso ako. Kanina, sa pag-inom natin ng alak pang kasal. Nagpalit tayo ng kopeta, kamahalan. Bilang simbolo ng walang hanggan. Nakalimutan niyo na ba, kamahalan?
Ang ininom ko ay ang sa inyo. At ang ininom ninyo ay ang alak na nilagyan ni Shen Wanwan ng lason para hindi ka magkaanak. Hindi makapaniwalang tumingin sa akin si Shen Wanwan. Saka siya tumingin sa mga kopetes sa mesa. Bigla niya itong hinablot at tinanong si Fu Chengjing. Kamahalin, sa kopitang ito ba kayo uminom kanina? Nang itim na ang mukha ni Fu Chengjing at hindi na makapagsalita, napasigaw si Shen Wanwan. Tinuro niya ako at sumigaw ng malakas. Ang babaeng to, napakasama ng puso niya. Ang alak na to ay para dapat sa kanya. Bakit kanya pinainom niyan? Hey, tama, ang kopang ito na may lason na pampabaog ay siya mismo ang nagpainom sa akin. Sa nakaraang buhay ko, ininom ko ang alak na ito. At nabaog ako. Mula noon, nabuhay ako sa kawalan ng pag-asa at pagdurusa. Naging miserable ang buhay ko hanggang sa huli. Habang pinapanood silang mag-asawa na nagmamahalan. At nagkakaroon ng mga anak. Samantalang ang pamilya naming yun, isinakripisyo ang lahat para kay Fu Chengjing. Ang aking ama at mga kapatid, para lang matulungan siyang maluklok sa kapangyarihan, ay namatay sa digmaan. At sa huli, matapos niya kaming gamitin, isang kopa ng lason ang pumatay sa akin. Sa nakaraang buhay, ang mga sinabi niya ay sariwa pa rin sa aking isipan. Zon Yu, ikaw ang prinsesang consort, dapat kang maging mas maunawain. Ngayong hindi mo na kailangang magbuntis. Handa si Wanwan na pumasok sa palasyo bilang kerida, para ipagbuntis ang anak para sa iyo. Ano pa ang hindi mo ikinasisiya? Sa buhay na ito, ang lason na pampabaog ay inihanda ng taong pinakamamahal ni Fu Chengjing. At ang alak ay ininom mismo ni Fu Chengjing. Tingnan natin kung magiging kasing mapagparaya pa rin ba siya tulad ng dati. Habang iniisip ito, tiningnan ko si Shen Wanwan. At sinabi ng may pangungutya, alam mo ba na sa pag-inom ng kamahalan ng lason na pampabaog, winakasan na rin ang lahi ng imperyo. Ito ay pagtatangkang patayin ang tagapagmana ng trono. Isang krimeng ang parusa ay ang paglipol sa siyam na salinlahi ng iyong angkan. Napasigaw si Shen Wanwan, wala akong balak na patayin ang tagapagmana ng trono. Ang lason na iyon ay para sa'yo. Nagbago ang ekspresyon ko. Umakbang ako palapit at binigyan siya ng isang malakas na sampal. Pak, malutong at malakas. Nilalason mo ako para hindi ako magkaanak. Napakalakas ng loob mo. Hindi mo ba alam na ako ang prinsesang consort ni Jing? Paano mo nagawang gawin ito? Ngayon, ininom ng kamahalan ang lason para mabaog. Alam mo ba kung ano ang kahihinatnan nito? Napasalampak sa upuan si Fu Chengjing. At sumigaw, tawagin niyo agad ang manggagamot ng palasyo. Ngayon, naisipan niyong tumawag ng manggagamot. Umismed ako sa aking isipan. Ngunit sa harap nila, tinakpan ko ang aking bibig at nagsalita. Pero di ba't sinabi ng kamahalan na malas tumawag ng manggagamot sa araw ng kasal? At bukas na lang daw po dapat tumawag. Namutla na si Yayali. Mga bantay, bilis, tawagin niyo ang manggagamot. Dakpin si Shen Wanwan, sa salang pagtatangka sa buhay ng tagapagmana ng imperyo. Ito ay isang kasalanan ang parusa ay ang pag-ubos sa siyam na henerasyon ng kanyang angkan. Naging magulo ang gabi ng aming kasal ni Prinsipe Jing. Nakarating na ang balita sa pangunahing bulwagan. Nagmamadaling dumating ang manggagamot ng palasyo. At kasama sa mga dumating nang marinig ang balita ay ang aking mga magulang at ang aking kuya. Nang makita ko si inay, sumubsob ako sa kanyang mga bisig. Inay, itay, kailangan niyo pong bigyan ng katarungan ang inyong anak. Itong si Shen Wanwan. Nagtangka siyang bigyan ng lason para mabaog ang inyong anak. At kinakampihan pa rin ng kamahalang Prinsipe Jing ang Shen Wanwan na yon. Sinasabi pa niyang makitid daw ang isip ko. At hindi ako karapat-dapat na maging asawa niya. Pero ngayon, ang kamahalan ang nakainom ng lason. Hindi ko po alam kung ano na ang mangyayari sa kalagayan ng kamahalan.